Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Piling yung phone mo! Magugulat si Lynette sa maririnig. I need your help, Red. Ano sabi mo, Zoe? Narito na nga ang ating pakabangan, maya-maya ng konti sa abot kamay na pangarap. Ikakagulat nga dito ni Lynette ang kanyang marinig mula dito kay Zoe. Tinatawag nga ni Lynette itong si Carlos at sinasabi na nagre-ring daw ang cellphone nito at dahil hindi nga narinig ni Carlos ang tawag dito ni Lynette, kaya nagpasya itong si Lynette na siya na lamang ang sasagot sa tawag dito ni Zoe. At dito nga na narinig ni Lynette na sinasabi niya na kailangan daw niya ng tulong, Daddy. At dito na tinanong ni Lynette itong si Zoe na kung bakit tinatawag niya si Carlos na Daddy. At hindi naman agad makasagot itong si Zoe at magdi-deny naman ito na kunwari narongkol daw siya. Akala niya itong si RJ daw ang kanyang natawagan, yun pala itong si Carlos Benitez. Maniniwala nga ba itong si Lynette sa deny dito ni Zoe na alam naman niya na sinungaling nga itong si Zoe. Samantala, dito naman na tila awang-awa itong si Annalyn sa nangyari dito kay Harry na nasugatan nga ito. At kanino nga ba mapupunta itong comfort ni Annalyn sa tatlo? Dahil tila nagdadrama din naman itong si Rega na masakit daw ang kanyang likod dahil sa ginawa nilang paghabol at pagtulong dito kay RJ na hanapin nga itong mga kidnappers. At syempre hindi naman nagpapatalo itong si Doc Lindon at sinasabi na masakit daw ang balikat nito. At tila nagtatawanan naman itong mga kaibigan dito ni Annalyn habang narinig niya ang mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan na tatlo. Samantala hindi rin nagustuhan ni Moira na makita ang sugatan itong kanyang anak na si Zoe. Kaya galit na galit naman itong si Moira na gustong sugurin itong si Don Pepe. At dahil nabaril na nga itong si Zoe ay may awa pa rin siyang naramdaman dito kay Don Pepe na hindi pwedeng saktan dito ni Moira dahil gustong gawin ni Moira na gumante dahil sa ginawang pagbaril ni Don Pepe dito nga kay Zoe. At dito na sinabi ni Zoe sa kanyang ina na hindi naman iyon sinasadya ng kanyang lolo Pepe dahil akala niya itong si Balahadja ang lumapit sa kanya. Subalit wala siyang kalamalam na ito na ngang si Zoe ang kanyang nabaril. At buti na lamang ay hindi naman matindi ang tama ni Zoe dahil dapnis lang naman at sa balikat lamang ito tumama. Subalit ay hindi nga agad na ipagamot dito ni Zoe dahil sa takot na baka mabisto ito na may kinalaman sa pagkawala dito ni Don Pepe. Kaya mas ninais na lamang ni Zoe na tiisin ang sakit at isa lamang kanyang naisip na pwede nga makatulong sa kanya itong kanyang tunay na ama na si Doc Carlos dahil alam niya na hindi nga siya pababayaan ito. Subalit sa kasamaang palad ay ang nakasagot nga sa kanyang tawag ay walang iba kundi itong si Lynette, kaya mas lalong matindi itong komplikasyon dahil ngayon nga ay narinig ni Lynette na tinatawag na daddy ni Zoe itong si Carlos. At hindi na yan mawawala sa isip ni Lynette na kung bakit anong mayroong sekretong ugnayan itong dalawa na si Carlos at itong ang si Zoe. Kaya agad naman na ipapaalam ni Lynette dito kay RJ ang kanyang mga nalaman at kung nasaan na itong si Zoe dahil mukhang nag-alala nga ito at dahil humihingi nga ito ng tulong. Baka kung ano na naman ang mga pagsisinungaling na gawin ni Zoe nang sa ganon ay paniwalaan siya dito ni RJ at dito nga ni Giselle at ito nga si Lynette dahil nadulas nga ito. Yan ang ating pakatutukan mamaya-maya sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat.